day! Attorney, good day! Mayong hapon Sam. As lang ko unsay angay na kung buhaton, if ang mag-asawa walay anak, unya na'y adopted, pero walay adoption paper. Unsay angay buhaton ana attorney para mabilin ang yuta sa iyang adopted. Ako na yung question, ang iyahang problema kay siguro mga matay ning magtiayon, unya way anak, pero na'y adopted. Ang problema, walay adoption paper. Unsa may effect ana? Mo na question nga nagtangag og dako kayong ganti. Attorney, unsa may effect kung nami bata nga gi-adopt unya wala miagi og kanang proseso sa adoption? Wala kuno miagi og proseso sa adoption. Na kung imo naman ko'y uban kasagaran, mga kaigsunan o mga suking tigpaminaw, nga kanabitong inigawa sa bata, kuhaon dayon ang bata, unya ipangalan diha nimo nga ikaw mo ay amahan ug inahan, kana attorney acknowledge man dili na ang tawag nato ana is simulated adoption. Kanang simulated adoption may gala, usa na siya ka fake kind of adoption nga wala ni agi og valido og legal nga proseso. So ang effect ni ana, it produces no legal effect. Wala effect. Wa effect. Ngano man mga kaigsunan, wa man siya ni undergo og proseso sa adoption. Kay ngano pagawa sa bata, gibutaro dayon ninyo sa inyong birth certificate ka kamo ang inahan, kamo ang amahan. Unya, sa pagkatinuod, dili dahi kamo. So nag-falsify ta sa maong dokumento. Unsa may effect kung mag-adapt tag bata unya wala mi undergo sa proseso sa adoption? Kung ato tanawon ang balaod mga kaigsunan, walay gitawag diha nga walay ma-create nga legitimate filiation. Kung walay valid decree of adoption nga gi-issue sa korte. Kailangan sa atong balaod sa adoption mga kaigsunan, once nga mo undergo tag process of adoption, ang mahitabo diha kung ma-comply na to ang tanang mga requirements na ay legal parent-child relationship ang mabuo. Unya, kung walay adoption papers, walay decree of adoption, ang mahitabo diha, ang bata dili na siya makonsider nga compulsory heir. So kung dili siya makonsider nga compulsory heir, in effect, walay matawag nga parental authority nga ma-establish. Kung walay decree of adoption, ang bata nga inyong gi-adapt, kay matod pa nimo, adapt ra. Kanang gi-adapt ra. Ang bata, mga kaigsunan, in effect, dili siya maka-inherit by way of intestate succession gikan sa adopter. For example, kung adopter na ay mga katigayunan, dili siya maka-inherit. Kay wala may proseso of valid decree of adoption. Kay dili man siya makonsidered nga compulsory heir ilawom sa atong civil code. So, unsa may mahitabo attorney para anay atong sender karon? Ingon si attorney, na ako'y bata nga gi-adopt. Wa may anak, na ako'y bata nga gi-adopt. Unya, ibili na ako ni mga kabtangan nako kining maong bata. Unsa may akong himuon? Sa akong giingon, kung walay decree of adoption, dili siya valid. Dili siya makonsider nga compulsory heir. Yeah? Pero kung imo tanawon sa on the face sa iyang birth certificate, ikaw ang ginikanan, pwede gani i-contest, pero pwede po og nailaing tao nga mo kontra diha. Unsa ba imong himon para mabili nimo ang mga kabtangan? Pwede ka mohimo og last will and testament. Paminaw sir, kung wala kay anak, walay valid decree of adoption para mahingpit nga makaangkon siya sa imuhang mga katigayunan, pwede ka maghimo og valid nga last will and testament nga sa panahon nga mamatay ka, kining bata nga imong gi-adapt mo'y makaangkon sa tanan nimong mga kabtangan. Ikaduha, pwede po ka mo execute, bisan buhi pa ka, pwede ka mo execute o kanang gitawag nato deed of donation nga imong i-donate. Mintras buhi pa ka, imong idonar ang imuhang mga propiedad ngadto sa bata nga imuhang gi-adapt nga walay adoption paper. Okay, so hinaot klaro kayo ng atong advice mga kaigsunan, so mo nang gi-discourage yun nato mga simulation of birth. Kay kana, pwede biya ka makuha na, pwede biya ka ma-liable ana ilawom sa balaod, pwede ka manubag criminally kanang mo simulate ka og birth certificate.